Nang mamatay ang ina ni Dorife, pakiwari niya'y naglaho na ang lahat, lalo na't agad nag-asawa ang kanyang tatay at tila impyerno ang nararanasang pasakit na dulot ng kanyang madrasta. Kung tumatagal na, kami na po yung ginagawa nilang utusan. Ano po kami, alila nung stepmother namin. Sa tuwing magsusumbong sa kanilang ama, mas kinakampihan pa nito ang asawa. Pinili na lang ni Dorife at kanyang kapatid na kimkimi ng lahat. Yung po naiyak po ako dahil sabi ko po ay wala akong magawa. Naawa ko doon sa mga kapatid ko. Naging malapit si Dorife sa kasamahang lalaki sa trabaho. Nang malaman ito ng kanyang ama, sila ay bigla na lamang ipinagkasundo. Ayaw na niya akong pawiing mag-isa. Sabi po ng tatay ko, ay asawa mo na yan. Kumbaga sa bahay, may bakod ka na. Tapos ikaw hihimas-himas ka. Di naman napaghandaan ni Dorife ang tunay na pag-uugali ng kanyang bagong asawa. Talagang paulit-ulit lang po yung aming pag-aaway. Lagi siyang, kumbaga po ang bilibangan niya dati sabo. Kumbaga po halos ay pagdadating ko ng bahay galing sa paglalaba, wala siya. Nung sumbatan ko siya, para kang walang pamilya, para kang binata. Ano ba talagang trabaho mo doon? Talaga pong inaano ko siya. Tapos nagalit nga po siya sa akin na paghagis niya pong gano'n, tumama po sa ganito ko. Kanya po ako, talaga pong kumuha ko ng kutsilyo, hinabol ko po siya. Ako sa'yo eh. Nang tinapay. Nilubog na lang niya sa pagtatrabaho ang sarili. Di sinasadyang nakilala niya ang isang pastor na bumili ng kanyang tinda. Sabi niya po, halika nga, puro kahanap buhay. Ikaw ay makinig naman ng salita ng Diyos. Po, pinaliwanag niya sa akin lahat. Natutunan ni Dorife na tanging ang Diyos ang pwedeng magbago sa kanya at kanyang mister. Unti-unting ipinakita ni Dorife ang paggalang sa kanyang asawa. Dumating naman ang pagkakataong maging ang asawa niya ay pinili na ring magbago dahil sa kanyang nakita kay Dorife. Gulay, pakbet. Tapos, Pasensya ka na, naiisip ko po yung sinabi po ng pastor na kapag ikaw ay naging born again, ikaw ay isang bagong nilalang. Ikaw ay bago na, lahat ng dating pagkatao ay wala na. Ikaw ay bago na. Dumating ang panahon na kinailangan ni Dorife ng mga ibang bansa upang mapag-aral ang kanilang mga anak. Pero kahit sa kanilang pansamantalang paghihiwalay, naging matatag ang kanilang pagsasama. Maging ang kanyang madrasta na nooy nangapi sa kanya ay napatawad na niya. Dahil dati po kasi nung hindi ko pa po nararamdamang may Diyos, kaunting problema po, lugmok ako. Hindi na po ako nagugulumihanan, hindi na po ako natatakot na saan ba ako kukuha ng pampagamot kasi alam ko po na may Diyos.